Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking update. Hala, lagot, UP Law Class kumilos na, nagsampa kaso, Supreme Court Palasyo nasyak. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Bayan TV. Yan Banat Kabayan TV, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin, kakasuhan na PBBM nasyak. Nako, sa kilos ng Supreme Court, di na maitatago ang kapalpakan. Yan mga kababayan. At ito nga po, itong di na maitatago ang kapalpakan. Speaking of kapalpakan, nasaan na kaya si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, na si Gadon, mga kababayan. Secretary Gadon, nasaan ka na? Nako, etong balitang ito ay para talaga sa iyo. Hunger rises in September. Second highest since pandemic. Kumusta na, Atty. Gadon? Nagtatrabaho ka pa ba? Yan ang tanong natin Ay, masyado ka pong tahimik, hindi na pala to attorney, Gadon, masyado kang tahimik, Mamaya banatan po natin to mamaya mga kababayan. Dahil nga po dyan sa hunger rises, Philippines remains as the world's top rice importer. Aba, talaga naman. At ito pa, Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ay nako, ibinisto itong si Senator Amy Marcos, mga karibin natin. At ito pa, si Reza Hontiveros, ngayon po ay parang lumalabas na nabudol rin, itong itong si Senator Reza Hontiveros, parang lumalabas na nabudol rin, mga kababayan, ni President Bongbong Marcos Jr. Mamaya mga kababayan, bigyan natin yan ng reaksyon. Eto, unahin na po natin. Itong, hunger rises in September. Second highest since pandemic. Aba, akala ko mga kababayan, ay mas malala pa tayo ngayon sa pandemic. Kasi nung pandemic, wala naman po masyadong nagrereklamo, na although may mga ayuda nga ng gobyerno, pero ngayon may mga ayuda rin naman ng gobyerno, di ba? Wala pong nagrereklamo noon, hindi naman kasi gaano kataas ang mga bilihin at siya nakikita naman ng taong bayan kung saan napupunta yung tax, ng nating lahat, Pero ngayon mga kababayan, wala na pong pandemic, pero mataas pa rin po, yung kagutuman, dito sa Pilipinas, pero wala po tayong pandemic, At ito nga po, kaya nga po sinasabi ko kanina, kung nasaan na po itong si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, na si Gadon, Secretary Gadon. Kumusta? Nagtatrabaho ka pa ba? Bakit ganito? Mukhang palala ng palala ang paghihirap ng mga Pilipino. Anong masasabi mo dito? Or masarap lang ang tulog mo ngayon? Secretary Gadon, So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito kay Atty. Gadon? Hindi na pala attorney, kay Gadon, Secretary Gadon. Napakatahimik po kasi nitong taong ito, pero nung panahon po ni PRRD, napakaingay, dahil nga po dito, eto, Pilipinas nananatiling number 1 world's top rice importer. Ba? Talagang naghihirap talagang bansa natin, teka lang, mukhang may mali dito, Teka, Kasi mga kababayan, for example, sinasabi kasi ng ibang mga PBBM supporters,
na kailangan talaga mag-import, no, ng napakaraming bigas kasi lumulobo na yung population ng Pilipinas. Ngayon mga kababayan, ang tanong ko, Pilipinas ba ang number one, no, ang top country na may pinakamaraming resident or pinakamalaking population? Di ba hindi? Oh, bakit yung China na mas nangunguna in terms of population, hindi po number one na top importer ng rice? Logically, mga kababayan, di ba? Dapat ganun po kasi ang logic. Kung yan po ang sinasabi niyong rason kung bakit hindi or kung bakit dapat tayo mag-import ng rice dahil lumalaki at lumulobo na nga yung population, why this country na mas malaki pa ang population sa atin, no, hindi nag-i-import, hindi sila number one importer ng rice? Sige nga, paki-explain mga inayutak kayo. O eto pa mga kababayan, Senator Amy Marcos, eto si Vice President Sara Duterte nagsalita, no? Sabi ko kay Amy, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? I am happy that she's honest enough to say. Kasi matatalo kami ni Lenny, no? If hindi mo kami o hindi mo dalhin ang Bisaya. So yan mga kabayan, dito pa lang sa statement ni Senator Amy Marcos, no? Talagang binudol nila, talagang sila po itong nag-deceive, no? Kay Vice President Sara Duterte, para ikampanya sila sa Visayas at sa Mindanao. Naloko na, mga kababayan. Ngayon tatakbo na naman po si Super Ate Senator Amy Marcos, no? Sana naman po matauhan na tayo, Huwag na tayong magpabudol, mga kababayan. Isang beses tama na. Pag pangalawa, mga tanga na talaga tayo. Pag may pangatlo pa talaga, wala na talaga, walang utak ng mga Pilipino. For example, ngayon, nagpabutol lang naman tayo kay Senator Amy Marcos, nanalo. Mga tanga talaga tayo, di ba? Kahit hindi kami bumoto kay Senator Amy Marcos dahil nanalo, dahil Pilipino kami, tanga na rin tayo. Kaya sinasabi kong tanga tayo, di ba? Pag sa susunod na eleksyon, mga kababayan, pagkatapos po ng 2025 midterm election, pag sa susunod na eleksyon, manalo naman ang isang Marcos, wala nang laman ng ating mga iutak, mga kababayan, kung hindi pa rin tayo magbabago. Kaya ngayon pa lang, tandaan na po natin yung sinabi ni Congressman Marcoleta. Kung gusto mo ng pagbabago, iboto mo yung mga bago, wag lang yung mga artista. Hindi niya po sinabi yung mga artista, ako na po yung nagsabi ng mga artista. Wag na po tayong bumoto ng mga bago, ay ng mga luma. Excuse me po. Wag na po tayong bumoto ng mga luma, mga bago na po yung iboto natin at wag lang mga artista. Okay? Clarex, mga kababayan, wag na po tayong magpapabudol dito sa ito. Nako. Ilang beses ba tayong sabi nga ni Congressman Marcoleta, no? If you are doing the same thing and you are expecting the different result, no? Tapos inuulit-ulit mo lang, ang tawag diyan ay insanity, no? Kabaliwan na 'yan, mga kababayan, okay? At ito na nga, ito pa pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte. Bigyan po natin ng reaction to. Na yan ng budget hearing. Ako na lang man isa naiiwan dito. Ako na lang isa naiiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan. Huwag niyo akong tanungin about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa... Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalig di sila ganahan sa kuha. Na maginong mga insecure. So, ang tagline ng OVP is para sa
Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is, Drag Me to Hell. Yan mga kababayan, bagong tagline, drag me to hell. Nako po. At alam nyo mga kababayan, no, naiintindihan ko kung bakit nasasabi ngayon ni Vice President Sara Duterte na mag-isa na lang siya. Bakit? From Senate, from Congress, from local government, yung iba, di ba? To Congress, to Senate, lahat po nakatutok sa kanya, sa pamilya nila, di ba? Puro pambabatikos, paninira, pambabatikos, wala namang linalabas na ebidensya. No? At itong mga certified opposition nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nung panahon ni Gloria Arroyo, nung panahon ni Joseph Estrada, mga certified opposition, ngayon, tikop po ang kanilang mga bibig, mga kababayan, at bingi po sila. That's why, nasasabi po ni Vice President na nag-iisa na lang siya. But don't worry, Vice President Sara Duterte, nakaback up po ang sambayan ng Pilipino, no? Hindi man lahat, pero mostly yung mga gising na, yung mga nagising na, yung mga nakakarinig na, no? Kasi yung iba bingi pa rin hanggang ngayon, di ba? Yung mga nakakarinig na ng totoong mga issue, yung mga totoong problema ng ating bansa, nasa likod mo po kami. O, di ba? Palakpakan po natin yan. At eto na nga, mga kababayan. Speaking of opposition, eto teka lang, bibelta tayo. Speaking of opposition, itong si Reza Ontiveros, mga kababayan, mukhang nabudol rin nag-administrasyon. Bakit? Ito, ito po yung sabi niya, ban is a ban, no? If Filipino offshore gaming operators persist even beyond December deadline. Di ba? Kasi hanggang ngayon, mga kababayan, mayroon pa rin pong mga pogo. Mayroon pa rin pong mga pogo na nag-ooperate. At yung iba, binigyan pa ng lisensya. Teka lang mga kababayan, binigyan pa po ng lisensya, no, para mag-operate. Pero sabi niya, Reza Ontiveros, keep on pursuing underground pogo ops. Senator urge PAO CEC, no? Ito po yung agency wherein na inatasan ni Pangulong Duterte, ni Pangulong PBBM to ban or to pursue, no? This illegal na, no? Pogos. Yan, ano ka ngayon, Senator Reza Ontiveros? Ayan. Masyado po kasi kayong naniwala doon sa SONA. Sa SONA. SONA, ibig sabihin. Doon sa SONA. Masyado kayong naniwala, kaya yan, pati kayo nabudol na rin, Yan sana. Mag-ano na to, magsilbing lesson sa ating lahat, di ba? Na huwag agad-agad magtiwala, mga kababayan. At eto na nga, panoorin na po natin at bigyan natin ng komento ang video na ito. Ito, may isa na namang kaso na isinampa sa Supreme Court laban sa administrasyong ito. Dito sa Inquirer.net na balita, Supreme Court asked to order return of PhilHealth funds transferred to Treasury. Okay, by the way, salamat Eudora, ang aking kaibigan na researcher. So yan mga kabayan, isa pa itong PhilHealth, no? Marami po silang kinukuhang pondo. For example, dito sa PhilHealth, sa GSIS, ininvest, no? Grabe naman. Hindi alam ng mga pensioners, ininvest na pala yung pera nila. PhilHealth, ito may mga issue na hindi talaga tinututukan ng mga mainstream media. Transfer of funds from PhilHealth, no, to National Treasury. Tapos itong issue ngayon sa GSIS, I think sa SSS rin mayroon din, di ba? At saka nasaan na po yung annual report ng Maharlika Fund, no? Kailangan din ipagpaliwanag nila kung ano na po nangyari sa Maharlika Fund, di ba?
Kasi galing din yun sa taong bayan yung ginawa nilang investment sa Maharlika Fund, no? Kung kumusta na ba? May kita na ba yung investment or bankrupt na rin yung investment diyan sa Maharlika Fund? Sir Chair, palaging nagpapadala sa akin ng mga articles, kaya na-discuss ko sa inyo ang mga bagay-bagay nito. Anong grupo itong nag-file ng petition sa Supreme Court? Nagreklamo. Okay, ito po yung UP Law Class of 1975. Mga abogado. So kung 1975, mga kuwan ito, karamihan ito, mga senior citizens na, I don't know kung active pa ba o retired na, kaya lang, mga distinguished lawyers ang mga ito. Nagpetition sila sa Supreme Court na ibalik yung excess funds ng PhilHealth. Sa ngayon, 60 billion pesos na ang nai-transfer sa National Treasury. Ang petition ng mga lawyers na ito is Supreme Court mag-order sa national government na ibalik sa PhilHealth yung 60 billion na nai-transfer na. Kahapon, 30 billion yung nai-transfer. Noong mga unang mga buwan, 30 billion nai-transfer na. Kaya 60 billion na. 29.9 billion na lang ang hindi pa nai-transfer ng PhilHealth papunta sa Treasury. So, grabe ano? So yan mga kabayan, ang laki pala ng PhilHealth, ng fund ng PhilHealth, no? Sa ganyang kalaking ganyang kalaking pondo ng PhilHealth, aba mga kababayan, sa PhilHealth pa lang, pwede na pong maging libre na, no? Ang pagpapagamot ng bawat isang Pilipino dito sa ating bansa. Sa ganyan kalaki, hindi naman po sabay-sabay nagkakasakit di ba? Ibig sabihin, talagang may pondo talaga, excess fund Paano nagka-excess fund? Ngayon, kung pupunta tayo, no? For example, ako, naguhulog ako ng PhilHealth. Kung pupunta ako doon sa hospital, for example, na hospital ako, may binabayaran pa rin ako. Di ba? Sa hospital. Ngayong malaki pala ang pondo, dapat ilibre na lang talaga Dapat ilibre na lang po ang pagpapagamot dito sa Pilipinas, mga kababayan. Bakit? Kasi nito, sobra-sobra naman pala ang pondo ng PhilHealth. Di ba? Tapos pahihirapan nyo pa yung taong bayan. Minsan nga, nakikita ko, nandun sa, ay naku talaga, nahihirapan pa, pambili lang ng gamot mga kababayan, tapos ganito pala mababalitaan natin, napakalaki ng pera ng PhilHealth. Gagamitin na sa walang kwentang bagay. Di ba? Gusto nyo lang yatang kurapin yan Gusto nyo lang yatang magkaroon kayo dyan Di ba? Ay nako talaga mga kababayan, nakakagigil itong transfer of funds ng PhilHealth to National Treasury. Baka mamaya ilagay nyo lang yan sa unprogrammed project ni unprogrammed funds, di ba? What is your purpose of transferring this fund tapos ilalagay nyo lang sa unprogrammed? Hindi ko na sinasabing ganun yung mangyayari, baka ganun ang mangyayari mga kababayan. Pag sinabi talagang unprogrammed, ay diretso na po yan sa mabubuting bulsa, di ba? Nako talaga. Ang mga petitioners, itong mga lawyers na ito, cited yung illegal, yung circular number 003-2024 sa Department of Finance. Illegal daw ito. Hindi sapat na basihan para gamitin o i-transfer ng PhilHealth yung mga unused funds nila. So yan mga kababayan, ito ang mga attorney ito, di ba? Nakikita na illegal po yung ninyo. But kami pong mga simpleng tao lang, no? Ang pagta-transfer po ng funds ng PhilHealth doon sa National Treasury, mga kababayan, kahit hindi abogado, kasi ako, for example, hindi naman ako abogado, ano po ang perception ko dyan? Hindi makatao. Yun lang. No? Hindi makatao yung ginagawa ninyong pagka-transfer ng funds. Para sa akin, simpleng mamamayan, walang alam sa batas. Hindi alam, ang gusto ko lang i-point out, mga kababayan, ako yung perception ko sa pagka-transfer na yan, ewan ko lang sa inyo kung anong take nyo dyan. Pero sa akin, hindi po makatao yan.
kahit hindi tayo lawyer, mga kabayan, masasabi ko talagang hindi makatao yan. Bakit? Pinaghirapan yan eh. Pinaghirapan ng taong bayan, tapos pag taong bayan ang nangingialangan, di ba? Nasaan na yung justice? Pag taong bayan ang nangingialangan, kulang pa. Magbabayad ka ulit, di ba? Pero dito pala sa PhilHealth, napakalaki ng expand. Oh, nasaan ang pagiging makatao dyan? Ha? Kung mga tao pa kayo. Baka hindi na kayo mga tao, mga buhaya na kayo, ha? Magsabi lang kayo, maglalagay kami dyan ng totoong tao. Baka mga buhaya na kayo, di ba? Mga buhaya na yata to eh. Okay? So, kahapon, another group ang nag-file ng kaso sa Supreme Court. Dito, sa Philippine Star na balita naman ngayon. Bayan Muna appeals to Supreme Court to block PhilHealth fund transfer. So itong Bayan Muna, ito yung mga makabayan block. Actually, supplemental petition na ito. Nung una pa, few months ago, So yan mga kababayan, so naipakita na po natin na mayroon talagang mga taong kumikilos, no? Ha? Patungkol po dito sa pagta-transfer ng funds ng PhilHealth through National Treasury, no, mga kababayan. Ako, napaisip tuloy ako, 2 tao lang pala ang nagpapahirap sa atin, no? Or 4 na tao. Una, no, itong sigadon walang ginagawa sa poverty. Pangalawa, itong Department of Finance na si Recto, no? Halos lahat ng pondo, pati yung gold, pinakaalaman na po nila eh. Binenta na po nila yung 25 tons of gold sa mga kababayan, no? Pangatlo itong si Romualdez, bigay ng mga ayuda. Pang-4 na siguro si President or una si President. Kasi itong mga ito, hindi naman gagalaw ito kung walang kumpas ni President, mga kababayan. Diba? Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion. Maraming salamat po.